delikado na kung karangit tayo dito. Talagang wala ganong kasasakyan. Ito ay shortcut, ito ng kalsada makastip. Wow, grabe, ang gandang tanawin pala dito guys. Grabe, sulit na sulit. Sa sobrang ganda dito ko nakita na napaluhod ang mag-asawa. Ito guys, papalis na naman kami. May pupuntahan kami. Ito pala yung bahay ni Byron no? So ito yung sasakyan niya. Okay. Pasok natin sa loob. Pasok sa loob. At ito yung generator na nabili niya. Wow. Handa ka na ba? Handa na. Ilang kape ang nainom mo ngayon? As usag tunga kape plus kape. Way kami kamay. Sa tingin mo kaya mga 5 oras straight? Kaya. Ay, kasama mo naman ako eh. Magpintuhan naman tayo. Punta namin sila si Joboy. Malapit lang naman sila. Ito na. Dito ng kalsada guys, nasa ilang bisis ko nang pabalik-balik sa norte. Ito po yung first time ko na nadaanan ko ito. May nakapagsabi kasi na ito ay makatipid ka ng mga 3 oras ang biyahe. Mas mauna, mas mabilis ka makarating. Pero yun nga lang, maliko at matarik. At sabi nila ay matarik talaga dito at nagkataon lang na gabi. Kaya hindi na makita ang gilid. Pero abangan nyo guys kasi pagbalik namin makikita na kung gaano ito katarik. So dito sa oras nito ay wala talaga kami kalamalam gaano siya katarik at maganda daw talaga ang view dito. So dito medyo kinakabahan din ako kasi wala gaano kaming kasabay. Pero may mga pailan-ilan lang pero napaka-kuan talaga, napaka-tahimik na lugar. Grabe. By the way, yung driver din dito ay first time po talagang nakadaan dito. First time at hindi niya kabisado ito. So ingat lang siya sa pagdadrive. So dito talagang kung ano-ano lang naisip namin, no? Baka biglang may kumarang sa amin. Kasi wala talaga nung dumadaan dito. Kasi mga oras na ito ay nasa mga alauna na po ng madaling araw siguro ito. No? Kung di ako nagkamali. Paano kung may magpakita diyang white lady? No? So nakakatakot talaga. Pero tuloy-tuloy lang kasi ganun talaga buhay-bihero. Minsan sugal talaga, di namin alam. So dito guys, sa parting ito ay paahon ito at paliko. Grabe ito, paliko, paahon. No? So minsan maalanganin niya, minsan sa kabiyada, pero tuloy-tuloy lang. No? So ito na, may napansin kaming parang bunkhouse. Hindi namin maintindihan kung ano yun. So napakadilim na guys. So hindi namin mailuwas maisip kung ano mga ma-imagine namin dito. Pero talagang ang gaganda dito guys. Walang traffic kasi may iba kasi daanan yung Santa Fe. No? Santa Fe pababa, pwede ka doon dadaan. Medyo paahon siya pero hindi katulad dito na paahon at paliko-liko. Kaya tinawag talaga siyang barangay Paliko. Ito po ay part ng San Nicolas, Pangasinan. So dito medyo nabuhay na ko loob kasi may bahay akong nakita. Pero ang layo talaga sa aming tinatahak guys, no? So yan guys. Ito po kami lahat, no? 2 sa harapan at kaming 5 dito sa likod. So dito ay tinatayang mga mahigit 1 oras ang biyahe mo rito. Kung sanay ka dito, mga 1 oras lang. Andun ka na sa Santa Fe ka na agad pagbaba. Grabe kabilis dito. Yun ang gusto naming malaman. Meron kami nadaanan guys na mala Switzerland na lugar. Grabe, ang ganda ng tanawin talaga. Makilit na nadaanan natin. Pag makita mo ang part na ito, para ka nasa ibang bansa. Grabe, para ka nasa Mexico or ano ba yung mga liblib na lugar, no? So ganda siyang tanawin guys bago sa paningin. Para ka talagang nagturista dito. Parang sa amin sa hinay. Ano yun, tignan mo. Ginawa na rin ng kalsada, no? Magiging tourist spot talaga to. Grabe, no? Grabe. Baka malimot ka. Baka malimot mo, driver ka. Baka malimot. Grabe. Parang sumakay ka sa helicopter.